Magandang araw po sa inyo, Miss B. Ako po ay isang ina, isang nanay na OFW, at isang pusong punong-puno na po ng bigat. May 3 po akong anak, 3 batang iniwan ko sa Pilipinas. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala akong choice. Umalis po ako para may makain sila. Umalis ako para may magbayad sa eskwela. Umalis ako para mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Iniwan ko sila sa asawa ko, sa lalaking pinakasalan ko, dahil akala ko siya ang magiging sandigan ng pamilya namin. Pero Miss P, habang ako ay nagtatrabaho sa ibang bansa, unti-unti palang gumuho ang pamilyang iniwan ko. Sa simula, okay pa. May mga tawag, may mga message, may mga pangakong maayos kami dito. Okay lang ang mga bata, kaya padala ako ng padala. Buwan-buwan, halos wala nang matira sa sahod ko. Iniisip ko, okay lang, basta maayos ang mga anak ko. Nagpapadala ako ng pera, nagpapadala ako ng balikbayan box, pagkain, damit, gamit pang eskwela. Akala ko napupunta sa mga anak ko. Hanggang isang araw, may tumawag sa akin. Isang kapitbahay, mahinang boses, parang nag-aalangan, sabi niya. Pasensya na, pero alam mo, ang ginagawa ng asawa mo dito, doon nagsimulang bumagsak ang mundo ko. Miss B, babaero po pala ang asawa ko. May babae, hindi lang isa. At ang mas masakit, ang babae ang nakikinabang sa pinaghihirapan ko. Yung mga pinadala ko sa mga anak ko, siya ang nakikinabang. Yung mga pagkain sa balikbayan box, sila ang kumakain. Yung perang pinapadala ko para sa eskwela, pinagsusugal habang ako po ay nagpapakahirap sa ibang bansa. Ang mga anak ko sa Pilipinas napapabayaan. Namayat po sila. Hindi na maayos kumain at hindi na rin maayos matulog. Yung panganay ko, nahinto na sa pag-aaral, hindi dahil tamad, kundi dahil wala na nag-aasikaso. Miss B, mas masakit po pala. Bilang isang ina, na hindi mo man lang maprotektahan ang buhay ng mga anak mo. May mga gabi dito sa abroad na umiiyak ako ng tahimik. Walang may alam, walang pwedeng pagsabihan. Pagod na ang katawan ko sa trabaho, pero mas pagod ang puso ko sa kakaisip. Tinatanong ko ang sarili ko, saan ako nagkulang? Kasalanan ko ba? Mali ba ang desisyon kong umalis ako? Galit na galit ako. Nasasaktan. Nadudurog. Gusto kong umuwi. Gusto kong harapin ang asawa ko. Gusto kong kunin ang mga anak ko. Pero paano, Miss B? Ako po ay isang Kristiyano. Naniniwala ako sa Diyos. Pero aaminin ko po, may mga panahong nagtatanong ako sa Kanya, Lord, bakit po ganito? Bakit po parang ako lang ang lumalaban? Hanggang kailan po ang sakit na ito? Pero kahit galit, kahit sugatan, bumabalik pa rin ako sa panalangin. Kasi wala na po akong ibang kakapitan kundi ang Diyos. Miss B, humihingi ako ng payo. Ano po ang gagawin ng isang ina na niloloko ng asawa pero kailangang maging matatag para sa mga anak? Paano po magpapatawad kung araw-araw nasasaksihan mo ang epekto ng kasalanan?
Paano po mapapatuloy kung ang puso mo ay punong-puno na ng sugat? Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Pero alam ko po ito, hindi ko susukuan ang mga anak ko. Hindi ko hahayaan na masira ang kinabukasan nila. Kung kailangan kong maging matatag mag-isa, gagawin ko. Kung kailangan kong umiyak sa gabi at ngumiti sa umaga, kakayanin ko. Dahil ako ay isang ina. At ang ina kahit sugatan, lalaban pa rin para sa mga anak. Miss B, salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Sana po ay maipanalangin ninyo ako. At sana po ay gabayan ako ng Diyos sa mga desisyong kailangan kong gawin. Ito po ang kwento ng isang nanay na OFW. Hindi perpekto, hindi malakas, pero patuloy na lumalaban dahil may 3 anak na umaasa. Kung ikaw ay isang nanay na OFW o anak ng isang OFW o asawa na nasasaktan, hindi ka nag-iisa. May Diyos na nakakakita, may pag-asa pa. Abangan po natin ang part 2 ng kwento ng buhay ng ating OFW na niloko ng babaero niyang asawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y mag-subscribe po kayo. God bless everyone!